Alright, ngayon maglalaro naman tayo ng Pokemon Emerald, pero hardcore Nuzlocke pa din. Again, ang rules natin para sa hardcore Nuzlocke ay yung classic rules sa mga normal na Nuzlocke. Yung kada area isang encounter lang, may nickname mga Pokemon para sa attachment na din, ganun. Then pag nag-fainted yung Pokemon, patay na talaga. So either i-box mo or i-release mo na lang. Ang nagpa-hardcore lang naman dito, merong level cap kada gym leader or sa Elite Four, and walang paggamit ng items pero pwede naman mga held items. Tapos yung game mode nito naka-set mode. Yun. Dito naman para simulan hardcore na Nuzlocke sa Emerald ay water only type muna. Bale, meron tayong 21 encounters na pwede. So, napakadami. Meme na din naman dun sa yung IGN review na too much water. So, tamang-tamang intro sa Pokemon Emerald. So, para sa starter natin, ang pipiliin natin dito ay si Mudkip. Sobra magiging crucial siguro nito kasi sa mga encounter natin, siya tsaka isa pang Pokemon, sila lang yung merong immunity sa mga electric types. Yung Mudkip na nakuha pala natin dito is Lux Nature. Bale, may mga naging encounter din pala tayo bago sumapit yung first gym. So sa Route 103, meron tayong Wingull na Serious Nature. Sa Route 102, meron tayong Lotad na Relaxed Nature. Tapos sa Route 104, Huge Power na Marill na Modest Nature. Habang nagte-train pala tayo sa Petalburg Forest, may nakita tayong shiny na Poochyena. Since hindi naman water to, wala, pandadagdag na lang natin sa EXP ni Adriatic. Although after pumano yung Poochyena, naisip ko kung nahuli na lang sana para pang Lucky Charm sa box, kaso wala. Wala din naman kung magre-reset pag na-whiteout tayo o sakali. So yun, dito na tayo kay Roxanne. Pero kung makikita nyo dito ang gameplay natin, literal na mash A button lang para sa water gun. Buti tigi-tigi isang hit lang yung mga Geodude, kasi itong Nosepass na buhay pa. Medyo kakatakot lang siguro kapag na-crit tayo ng Raktub. Pero unlikely na rin siguro kasi yung Gen 3 AI, usually yung Raktub pang speed control lang nila eh. Kapag mas mabilis na yung Pokemon nila sa'yo, hindi nila gagamitin. So, yun. First gym badge done. Bago din pumunta ang Dewford, try natin labanan si rival natin. So dito inuna ko lang si Luzan para sa defense curl. Alam nyo na susunod dyan, roll out na. So risky nga lang dun sa Trico siguro, pero all is good naman. Before labanan si Broly, meron tayong dalawang encounter. Sa Route 107, Magikarp na Naive Nature. Tapos sa Route 106, Tentacool na Modest Nature. Hell yeah. Di nga lang natin magagamit Gyarados natin kasi mas mababa ng isang level yung evolution niya sa level cap. Kinuha din pala muna natin ng Thief TM dito sa Slateport City. At saka since nandito na naman tayo, tinapos na din natin yung story stuff sa Team Aqua. After noon, Broly time na. Dito, pinanguna ko na lang si Adriatic since flying siya. Pero buti hindi nag-damaging move yung matchup and nagpapatay na siya sa dalawang wing attack. Dito naman kay Meditite, mukhang same case lang din. And since nilapit ko yung EXP ni Adriatic sa level cap, nag-level 20 tayo kay Makuhita. Then dito naman, gamit natin yung Thief para makuha yung Citrus Berry ni Makuhita. Although di naman natin siya kailangan, pero para di na mag-proc dun kay Makuhita. Dito dahil lang bulk up ng defense, pag nag-wing attack tayo, may matitirang pula tas mag-heal siya. So nag-Thief muna tayo para di mo bumaba sa healing range. Then yun, tamang wing attack para tapusin buhay niya. Second gym badge. Moving forward, third gym naman, pero dito muna tayo sa sunod na rival fight. Dito naman pinanguna ko si Victoria kasi inaasahan ko yung una niyang ilalabas si Slugma, kaso ayun, dilabas Wingull. Hindi ko naturo na Raktomb kaya ang laki na agad ng damage sa atin kasi puro tayo tackle.
Nabait naman dito si Grovyle niya, kaya nilabas ko si Adriatic. Kala ko kaya niyan tumangke, kaso nakapag-crit si Grovyle, tas mabilis din siya sa akin. Late ko na na-realize na mas mabilis siya, so ngayon, since nasa overgrow range na siya, patay tayo sa absorb. Maling-mali tayo doon kasi masyado na padalos-dalos, pero yun. Nilabas ko na si Gyarados para tapusin na, although since pangit moveset ko, inabot pa ng 2 turn. Nag-anticipate tayo dito ng rock throw, so nilabas ko si Luzerne para siya na yung tumapos. Yun, pangit lang sa pakiramdam kasi maganaw Winkle natin. After ng loss na yun, pwede tayo dumiretso kay Watson. So, pinauna ko dito si Victoria. Pero, mas mabilis sa atin Voltorb and nag-anticipate ako na self-destruct. Binato ko si Atlantic na may Intimidate. Ang kaso, nag-roll out siya. So, ngayon, since baka mag-electric move na siya, binalik ko ulit kay Victoria. Ang kaso, ngayon naman, saka siya nag-self-destruct. So, dapat binalik ko ulit si Gyarados para tangkehin yun, and -2 na din sana dahil Intimidate. So ngayon, Electric, so mad-shot na lang tayo. Kaso ang dami na nating unnecessary damage. Pagdating nito si Magneton, since mas mabilis siya, nakapagbato ka agad na Sonic Boom, pero patay pa din sa atin. Ito naman kay Manectric, iniisip ko kung ano pang moves niya, pero nakaya niya na lang gawin dito, mag-quick attack eh. Mukha naman kaya nating tangkahin, wag nga lang magkikrit. Kaso, pagka quick attack niya, ayun, nag-crit na nga. Sadly, hindi natin one hit ang mudshot, and sadly, nasa kill range niya na tayo, kaya 100% gagamit siya na quick attack. So, nilabas ko si Atlantic para sa attack drop, and yun. Anticipate naman natin dito ang shockwave, kaya nilipat ko si Chad para sa neutral damage. And then, tamang fake out lang para makadamage siyang konti. And since nag-anticipate ako ng howl or quick attack dito, kasi nga neutral damage, nilabas ko ulit si Atlantic. Kaso, nag-shockwave si Idol. Kaya nadali tayo ng one hit. Sarap. So, nag-stay na lang ako dito ngayon kay Chad. Baka sakaling madadali natin si Manectric sa crit. Kaso, wala. Nilabas ko naman si Luzerne, kaso nakrita naman tayo. Ewan ko lang kung mabubuhay pa siya kung sakaling hindi nag-crit. Kaso wala. Since yung dalawang tigisang quick attack na lang, nilabas ko na lang si Sargasso. Meron pa tayong confusion play dito. Kaso sana gumana. Although tumama naman, di nga lang na-confuse. Akala ko din si Constrict ay yung may periodic damage, pero iba pala yun, rap pala yun. At this point, nalalagi sa mga Pokemon natin, and papanoorin ko na lang sila bumagsak sa quick attack. Yun, back to 0. Bali, ang dami din nating mali doon. Noong una pa lang, kaya pala nag-roll out si Voltorb kasi 50-50 niyang pwedeng gamitin yun or either self-destruct. Dapat nilabas ko na lang si Gyarados. Kung sakali sana, may enough HP pa yung starter natin para tunawin na yung Manectric. Isa pa, pina-equip kong item sa kanya, Cherry Berry. Kaso, kung isipin ngayon, hindi din naman talaga mapaparalyze yun kasi ground type yun eh. So, dapat Oran Berry na lang. Pero wala, ganun talaga, learnings yan. Next attempt naman natin, Jolly Nature yung starter natin, kaya mas maganda to ngayon. Ontario na din pinangalan ko sa kanya kasi lalaki na siya ngayon eh. Then, ang nabago ngayon sa iba nating Pokemon, si Adriatic ngayon, Rush Nature na. Si Chad, Sassy Nature. Si Luzerne ay Bold Nature. Same lang naman din kay Roxanne na Water Gun lang ulit para makuha yung first gym badge. Then, tapos kay Broly naman, same, wing attack strat lang. Si Atlantic pala natin ngayon ay North Nature na, at saka si Sargasso naman ay Hardy Nature. After noon, dito na tayo ulit sa sunod na rival fight. Pero ngayon, tinuruan ka na ng Rock Tomb si Ontario, kaya one hit niya na yung Wingull. So, na-bait na uli natin dito yung Grovyle. Pero same si Adriatic ulit ang nilabas ko. This time, nilagyan ko na siya ng Oran Berry para makasurvive sa overgrow boosted na absorb. After noon, tinapos lang natin yung itong si Slugma gamit Mudshot. So yun, this time, di napatay si Adriatic natin.
Dahil sa good news na yon, nagdiretso na ulit tayo kay Watson. Same lang inuna ko si Ontario, then nilipat ko si Atlantic. Dun sa 50-50 ngayon ni Voltorb, nag-rollout siya, so nilipat natin kay Ontario pabalik para non-effective naman. Kahit sa pangalawa or pangatlong rollout na niya, wala, mahina pa din. Then dinali natin ang Mudshot. Sinunod naman natin si Electrike, pero wala, same lang din yung kapalaran niya. Bali mas maganda result na sa ngayon so far kasi wala pa tayong nagiging damage halos. So ngayon pagkalabas ni Magneton, nag-expect ako ng Sonic Boom. Kaso since Jolly Nature na nga pala tayo, mas mabilis na tayo sa kanya. So best case scenario kasi pagdating ni Manectrike, halos full HP pa tayo. Pero wala na din siguro kasi nag-crit na lang si Ontario. So yun, finally third gym badge. Yun, moving forward, lalabanan naman natin yung leader ng Team Magma, si Maxi. Pinauna ko lang dito si Chad para chip damage with fake out tapos rock smash. Kaso sa kamalasan, nasandatak tayo. Kaso parang tanga naman yung may tiyanan na to kasi nakakatatlong flinch na. So dito si Atlantic naman, kaso weird kasi nag-switch out ulit siya para kay Zubat. Yun, siya una naging biktima ni Atlantic. Ngayon, nagpalitan na lang sila na may tiyanan ng bite saka strength. Nag-bite ako para tapusin kaso nag-potion, so back to the ball game uli, strength saka bite. Kaso nag-potion na naman, and ngayon since so far swerte ni Maitea na sa laban na to, tingin ko baka makikrit na naman to, so si Ontario na ang bahala. Kaya lang nabuhay pa siya sa Mudshot. Bago mamatay nakapag-crit pa si Maitea na, sobrang swerte talaga ng aso na to. So ngayon si Camerap naman, kaso akala ko kaya na siya ma-one shot ng water gun kasi 4 times effective, kaso hindi pa rin pala. Nakapag-burn pa siya bago ma-water gun sa katapusan niya, so yun, all is good naman. Next gym naman ay si Flannery, and dito medyo kumpiyansa naman ako dahil water versus fire type. Sa sobrang kumpiyansa ko nga, ang plano kong strat dito ay defense curl lang tsaka roll out gamit si Luzerne. Ang ginawa lang naman ng Numel niya ay nag-sign day, so ayos din. Mas ayos din kasi gumamit na si Flannery ng potion niya kay Numel. Next naman niya ilalabas ay si Slugma, pero pares lang din sila ni Camerap na namatay sa rollout ni Luzerne. Sadly, pagdating naman dito kay Torkoal, wala na tayong rollout, so binawasan muna natin ng Bubble Beam. Kaso since hindi siya 2-hit ng Bubble Beam kasi may Sunny Day, nag-risk na lang ako ulit sa rollout. And since meron na tayong Citrus Berry, kung tandaan nyo yung nakuha ni Wingull sa Broly gamit yung Thief, nagamit natin dito kay Luzerne habang naipagbalagbagan siya. Medyo swerte din tayo dahil wala pa tayong naging miss sa rollout, saka di pa nagpo-fully paralyzed tong si Luzerne natin. So eventually napatumba rin si Torkoal. Yun, fourth gym badge. Diretso na rin tayo kay Norman, and bago sumabak doon, wala naman tayong mga bago encounter, so palag na tayo dito. Si Atlantic kasi nabak natin kay Spinda, and mukhang 2-hit kill si Spinda dito, pero may nakikip tayo na Persimberry sa Confusion. Next naman niya nilabas ay si Vigoroth, and agad-agad nakritaan agad tayo na slash, so kulati na agad HP natin doon. Yung strike natin dito masyado malakas, so nag-isip akong dito Dragon Rage. Kaso same lang halos sa strength yung damage niya eh. Since patay na rin ako dito, nagpalit na lang ako kay Luzerne. Ginamit ko yung risky strat ko dito sa yung ating defense curl saka rollout. Since natural na makunat naman si Luzerne, tapos may 1+ defense pa tayo, malaki tiwala ko mabubuhay pa to. And yun, nabuhay nga. Next na ilabas ay si Lainon or Linon, pero nakalak na tayo sa rollout ngayon, so wala, either way patay na din siya dun, so yun. Not sure lang kung hindi nag-crit if mabubuhay pa tayo dun. Next ko naman dito si Ontario nilabas, so yun, kaso GG ngayon, nag-pellet-drum si Linon. Napa-speed drop naman natin sa Mudshot, kaso at this point ready na tong Mangsip eh. Nag-stay na lang ako dito, pero nag-heal naman si Norman. Kaso pagka Mudshot ko ulit, wala pala sa kalahati yung damage, so need natin ng 3 hits halos. Pinalag ko na lang gamit Mudshot, kaso hindi pala niya kaya yung +6 na slash. Ayun, another death kay Linon.
So nilabas ko na lang yung isa pang ready akong pwede i-sacrifice. Tamang fake out lang muna para sa chip damage, pero dito inaasahan ko deads na ako. Pero gulat ako kasi mas mabilis pa din pala tong si Chad. So ang na-deads ay si Linun. So next naman si Slacking, and rock smash ko muna sana. Kaso yun, nasakit ng facade. Nag-defense drop naman yung rock smash. And yun, so ngayon loafing turn na siya. Ilalabas ko na si Sargasso para sa toxic. After nun, nilalabas ko naman si Adriatic para sa classic lang, protect plus poison strat. Sa mga terms na turns sa loafing si Slacking, hinihit ko na lang. Then sa turns na attack siya, may protect tayo. Eventually napatumba na din natin si Slacking, so yun, 5th gym badge. So ngayon may access tayo sa Surf tsaka sa Good Rod, so may mga madadagdag tayong bagong team member sa atin bago natin labanan si Winona. So sa Route 118 meron tayong Careful Nature na Carvana. Sa Route 114 naman meron tayong Goldie na Bold Nature. Sa Route 117 meron tayong Corefish na Relax Nature. And sa Mature Falls meron tayong Modest Nature na Barboach. Ayun, bago mag-Winona, meron lang konting stuff like sa Team Aqua at saka Rival Fight. Pero yung Team Aqua stuff naman, hindi siya masyadong interesting, kaya ito speed up ko na lang. Sa Rival Fight naman, halos same lang. Pero dito, inuna ko na si Adriatic kasi chinek ko muna kung sinong una niya ilalabas sa Pokemon. So durog yung Slugmas Rain Boosted Surf, then nilabas naman niya si Lombre kasi siguro wala na siyang mga Pokemon na may super effective move sa akin. Then yun, ilang Ice Beam lang kay Lombre, dead na siya. Nilabas naman niya sunod ay si Grovyle. Kaso risky ulit kasi isang crit lang dun sa Leaf Blade, deads din tayo. Siguro papalitan lang tayo dito kasi nakakatakot makritan ng Leaf Blade. So nilabas ko na lang dito si Sargasso para sa neutral damage sa Leaf Blade. Yun, wala namang crit, and tinapos niya na lang din gamit yung acid. Gina tayo ngayon dito kay Winona. Sa laban naman na to, bale gamitin natin yung mga bago nating huli na isda. Benetch ko din muna yung si Chad na Lombre kasi wala naman din siyang gagawin dito. Karamihan din sa mga Pokemon natin, tinuruan natin ng Ice Beam. Yung iba nabili ko sa Game Corner, then yung isa nakuha ko sa Abandoned Ship. So inilabas na lang natin dito si Adriatic, isa sa mga Pokemon na tinuro kong Ice Beam, and yung ginamit niya para kay Swablu. Si Tropius, dead sin sa Ice Beam. Buti na lang, plus special attack yung nature ni Adriatic dito. Then ito naman si Rival Pelipper niya, isang shockwave lang din. Next naman ay si Skarmory. Di man na one hit, pero na-freeze naman niya. So dinalawang surf ko na lang para sa panalo. Finally si Altaria naman na yun, tumamba lang din sa isang Ice Beam. Yun, easy 6 gym badge. So next naman, kailangan ko muna bumili ng mga TM sa Lily Cove, pero since nakaharang yung rival natin dito, no choice, kailangan natin labanan. Pero ngayon, since malakas si Adriatic naman, durog lang din sa kanya, so yun, speed up na lang din natin ulit tong rival fight. Mga sunod nating nag-encounter ngayon, sa Route 122, Jolly Nature na Wailmer, tapos sa Safari Zone, Psyduck na Adamant Nature. So ngayon may mga bagong counter na tayo. Pwede na natin silang gamitin sa mount fire na Team Aqua stuff. Then habang nandun na rin naman tayo, pwede na tayo mag-farm sa mga trainer. Ngayon habang nag-train ako sa mga trainer, meron pala dong isa, merong Wobbuffet. So mahulaan nyo na siguro mangyayari doon sa isa nating team member. Kaka-join lang din naman. Yun, dead. So paghihigantin natin gamit si Atlantic. Kaso Wobbuffet kasi to, so di natin alam kung anong gagamiting move, kung counter ba or Destiny Bond. So sa pag-aalangan ko dito ngayon, hindi ko pa siya in-strength, and yun, nakapagbitaw pa ng Destiny Bond. And ngayon sadly, gusto mo natin magpalit ng Pokemon, di natin magagawa dahil meron Shadow Tag. Tapos lahat pa ng move ko, damaging move. Pinili ko na lang yung pinakamahina doon, kaso wala, paalam Atlantic. So sa isang Iglap, dalawa na uli na wala sa team natin. Tapos sa random trainer pa. So yun. So after na naghihinagpis na yun, wala, nag-import na lang ako ng mga bagong team member para ngayon dito kay Maxi. Si Maxi na gumamit ng Blue Orb para sa pulang Pokemon.
Pero yun, dito si Adriatic nang bahala sa lahat. May nadali lang siya dun sa confusion ng Crobat. Pero meron naman tayong Persimberry. Sadly ngayon, di ko na-record yung sa upcoming Team Aqua fight. Pero wala din naman kasi di ko naman nakalaban yung team leader nila dun. So, at this point, nakadiretso na tayo sa Mossdeep and nakuha yung Super Rod. So, sa Lily Cove, nakahuli tayo ng quirky nature na Staryu. Tapos sa Shoal Cave naman, nakakuha tayo ng Spheal na mild nature. Yun. After nun, ready na tayo kay Tate and Liza. Yung mga front Pokemon ko dito, si Adriatic tsaka si Akaba na Whiscash. Start lang natin dito. Unahin muna natin patayin yung Claydol gamit Ice Beam tsaka Surf. Kaso pagkakamali siguro, hindi ko naturuan ng Ice Beam si Akaba kasi kung ganun namang plano ko i-double up din yung Claydol. Mahina din ngayon ng damage yung mga Surf niya kasi nag-Sunny Day si Xatu. Habang pinagdidisketa natin yung Claydol, yung Xatu sa tabi, ang dami na niyang Calm Mind. So, delikado. Sadly, unang napagbuntungan niya ng galit si Akaba na one hit niya gamit yung Psychic niya. Masyado na din siguro nating napatagal na di napapatay si Claydol doon. Sad lang kasi nawala yung isa nating water ground type dito. Pero wala. So, nilabas ko na lang dito si Andaman. Dito kaya na niya siyang patay ni Solrock gamit Solar Beam. May Sunny Day din kasi currently. So, need ko siyang makill gamit ng Surf saka Crunch. Kaso ang nangyari ngayon, one hit lang pala ng Crunch si Solrock kasi na-crit. Sayang kasi kung sakaling ganun, nakapag-protect sana ako kay Adriatic. GG to ngayon kasi isa lang ang play ni Xatu dito and yun na nga, another that kay Xatu. Pero since ngayon, ang nasa field ay si Lunaton at si Xatu, alam ko wala silang damaging move na na ibang move, kundi Psychic type. Ang way lang para siguro matalo tong dalawa ay sa Confusion. Pero meron namang Persimberry si Akots. Finally, napatumba na nilang dalawa yung Xatu. Tapos eventually si Lunaton din. Kaso, saklap nun. 7th gym badge. So next doon, magma-maxi fight. Pero since madali-dali lang naman siya, speed up na lang din ulit natin. And then, bago natin labanan yung si Archie sa Team Aqua, nanghuli pa ako ng isa nating encounter underwater. Chinchou na Naughty Nature. Dito na tayo ngayon kay Archie. Strat natin dito, sweep gamit si Akots. Tamang nabinga ko rin siya ng Persimberry, kaya may free boost tayo sa Swagger ngayon. Sunod naman nila si Crobat, kaso pati siya may Pumpkin Fist din Sadly this time di na nag-connect yung hit ni Akots. Kaso hindi ko na lang siguro i-risk kasi mahalaga pa to sa mga susunod na laban si Sargasso naman papalag kay Crobat, so mas mabilis nga lang sa atin yun, kaya nakahit pa siya sa atin. Kaso hindi niya kayang i-one hit kill. Kaya naman niya sana tumangke din dito ng isa pang hit. Kaso unlikely na kapag crit. So nilabas ko na lang si Caribbean. Tamang one hit lang sa Psychic. And next naman ay si Sharpedo na again, one hit din kay Caribbean gamit Thunderbolt. So after kay Archie, tsaka sa mga random story stuff, palag na agad tayo sa final gym leader na ito si Juan. Dito naman, inuna ko si Walrein para sa encore. Kaya ako nag-encore dito is para ma-set up ko sana ng ayos si Akos. Kasi sa unang switch in natin, na-confuse agad. So, yun, inulit ko lang naman ulit. Sa pangalawang beses, hindi na naman siya na-confuse. Yun, this time nakapag-set up na tayo ng ayos. After nating makapag-set up, yun, tigi-tigis ang hit na lang naman sa mga remaining Pokemon ni Juan. Yun, easy 8 gym badge. Sunod na dito ay si Wally sa Victory Road, tapos Pokemon League. Bagay yun, meron pa tayong mga encounter na pwedeng kunin pa, pero tinamad na ako kunin kasi meron pa naman tayong mga nakareserve sa box. Sa ako na lang siguro kukunin or huhulin kapag may mga nadads na sa atin. So ngayon, to si Wally, na unang Pokemon niya dito si Altaria, taod naman sa isa lang Ice Beam. Sinunod naman niya si Roselia. Nag-stay na din ako kay Andaman hoping na kaya niyang i-one hit ng Ice Beam, kaso wala, nabuhay pa din nakapagbato pa siya ng Giga Drain, halos mapatay pa si Andaman, pero buti na lang din hindi. Nagpalit na lang din ako kay Sargasso para safe sa mga sunod na Pokemon.
After si Roselia, since nasa field na si Sargasso, ang pinili na lang niya ilabas ay si Gardevoir. Nagpalit na din ako kay Caribbean na kaya makasurvive kay Gardevoir. Kaso, kahit may recover tayo, medyo nakakabang palagan din na siya lang eh. Nagpalit na lang din ako ulit kay Okos. Need niya lang makatama ng isang hit. Kaso dito ang weird kasi ayaw nang gumamit ni Gardevoir ng Future Sight. Hindi siguro alam ng AI na kayang tumama nun sa mga dark type. Pero, ayun. Nabigyan pa tayo niya ng time mag-setup ng sub tsaka ilang swords dance. Kaya after niyang ma-hit si Gardevoir, napatubanan natin yung Magneton tsaka tong si Delcatty. Right, so ngayon, final battle na sa Elite 4. Nalimutan ko na ipakita yung team pero same-same lang din naman sila na nasa level cap na 55 na. So ngayon, una si Sydney kaso medyo brain dead strat naman dito kasi ginawa ko lang substitute saka surge dance. Isang surge dance lang. Although nasa attack tayo dun kanina, hindi na rin naman nakamiss ng mga attack. So, yun. Kay Phoebe naman, since madali mag-setup dito, same strat lang din ginawa ko dito. Pero this time, imbes na plus 2 lang kagaya no kay Sydney, dito kay Phoebe, plus 6 kailangan natin eh. Tinuruan na rin natin ng aerial ace tong si Okos natin para reliably siyang makakahit sa mga ghost type ni Phoebe. Dito naman kay Glacia, wala namang bago, same strat lang din ano pa bang gagawin natin. Pero sapat na siguro tong plus 2 dito para di tayo masyadong madamage ng hail. Tiki-tiki isang hit na naman. So yung dalawang Silio niya at saka yung isang Glalie. Kasi pagdating dito kay Walrein, medyo nabuhay pa siya sa isang break. Nag-stay na lang din tayo dito. Magagawa na lang naman dito ni Glacia gumamit ng mga potion eh. Pero yun, finally naka-high roll tayo dun sa break natin kay Walrein. So, dead sa dead. May isa pang Glalie, pero para safe, nag-substitute na lang din ulit tayo. Pero parang hindi na din yata kailangan kasi kayang-kaya na naman. So, yun. Talo na ulit natin si Glacia. After nitong laban dito kay Glacia, tinuruan ko na lang din ng return si Akovsk. Yun. Finally, dito naman tayo kay Drake. Since mga water type dala natin dito, karamihan may alam na rin na Ice Beam. Sila na lang din pinauna ko dito. So, dito kay Shelgon, ang usually na ginagawa lang naman ito, nagpo-protect lang sa unang turn. Sa katamaran niya, nagpahabol pa ng isa pang protect. Pero, wala na din naman. Deads na siya. Sunod naman nilabas ni Drake si Salamence. One hit lang to ni Arctic eh. Kaso, ngayon, sure na mauna na sa Salamence dito. Pero kaya naman natin makasurvive ng Rock Slide. Kaso ngayon nag-crit. Pero wala na din naman dahil deads na siya. Next na nilabas naman dito niya si Alteria. For sure, mauunahan tayo dito noon at mapapatay tayo sa isang Dragon Breath. So, yun, pinalit ko lang dito si Solo na Lantern para sa Ice Beam. Napatuba na naman niya din, pero ngayon may nagbabadyang Earthquake dun sa, sa Flygon. Ayun, at this point, inisip ko na lang kung sinong hindi ko gagabit sa Champion Fight. At saka sino pwede tumaka ng Earthquake para sa safe switch. Nilabas ko muna si Okos kasi kaya niya tumake at saka kaya pa rin niyang humit. After nun, si Solo na lang ginawa kong alay para sa Elite 4. Ngayon, may safe switch na tayo kay Andaman para sa Ice Beam niya. Last Pokemon ngayon ni Drake, Kingdra niya. Medyo nakakatakot nga lang to kasi may Dragon Dance saka double team eh. Pag ganun, kaya na mag-sweep ng team kaya tinry ko na lang mag-stay gamit si Andaman. Nakakatakot na ngayon kasi nagsisimula na mag-build up yung Dragon Dance niya. Pero yan, sige, dalihin pa rin natin ang crunch. Buti na lang, nadodge din natin yung crit ni Kingdra doon. Kasi isang final ka na siya lang to ngayon and yun, talo na si Drake. Yun, final match kay Wallace naman. Play ko dito, paunahin ko na lang si Caribbean para sa Thunderbolt kill kay Wailord. Hindi lang niya kinayang ma-one hit kill kaya nakadamage pa ng double edge tuloy. So, pero eventually patay na din naman si Wailord. Next naman niya nilabas si Ludicolo na nagbabadya ng Giga Drain kaya nilabas ko na lang si Sargasso. Papaliguan muna natin ng konting Sludge Bomb and
Dito magagawa lang halos ni Ludicolo mag-double team. Pero di naman siguro tayo masyadong makakamiss ng Sludge Bomb. Ayan, kaso biglaang nagpalit si Wallace nung ibabato ko na yung huling Sludge Bomb. Malas siya lang din kasi nagpatak sa Whiscash niya yung poison agad. Ngayon, since nagbabalak mag-earthquake to, nilabas ko muna si Okosk para tumangke. Nag-set up ako ng Swords Dance and buti hindi na-crit yung Hyper Beam. Dahil nag-recharge siya ngayon, ginamit ko yung time para mag-sub. After nun, pwede ko na patumbayin si Whiscash gamit return. Tapos si Ludicolo gamit Aerial Ace. Sinunod niya man si Tentacruel. Sadly, nabasag niya yung sub natin kasi mas nauna siya sa atin eh. Yung second to the last Pokemon nito, si Milotic. Pero sasacrifice na lang din siguro natin dito si Okosk para sa safe switch. Una ko nilabas si Arctic and mag-anticipate ako ngayon ng Toxic dito. So nilabas ko si Sargasso. Ang plan ko sana dito ay antayin gumamit siya ng mga pangit na move para ma-encore natin. Pero eventually try ko na lang palagan gamit Toxic. Nag-try din ako bigyan siya ng damage gamit Sludge Bomb and nag-recover siya ngayon. Ngayon, nag-switch ulit ako kay Arctic and ang maganda siguro natin dito makukuha sa encore ay yung recover. Kasi kahit ulit-ulitin niya mag-recover, kung mag-take lang din naman siya ng toxic damage, wala din naman yun. Kaso surf yun nakuha natin sa encore. So, mukhang papanaw na rin naman siya sa toxic. So, binalik ko na lang ulit si Sargasso para sa Sludge Bomb tsaka sa toxic kill. Ngayon, since huling Pokemon na nitong si Wallace, sacrifice na lang din natin dito sa Sargasso para makapag-safe switch tayo kay Caribbean. Then yun, isang Thunderbolt na lang para sa panalo. Ayun, with that, na-complete na natin yung water type hardcore na slot sa Emerald. Ayos din kasi madami tayong chances. Kahit in total, 6 na yung namatay sa team natin. Ayos din, MVP din yung substitute saka Swords Dance kahit isang laro talaga. Kahit dun sa Fire Red, nung last time tayong naglaro doon, inaabuso din natin yung strat eh. So, yun, mas maganda lang dito sa Emerald siguro magnanas lang kasi ang daming berry, tas pwede rin tayong magtanim. Lalo na kung mga citrus saka persian berry. So, yun. Thank you sa panonood.